May sugat kasi ako sa paa, pero hindi naman siya totally malala. Iniinuman ko naman siya ng gamot. Dok, iniinuman ko siya ng amoxicillin. So yung amoxicillin ba nireseta sa'yo? Hindi, Dok, pero di pa ako nagpapa-check up, Dok. Antibacterial kasi, Dok, eh. Ay po, Dok. Ay, okay naman po, Dok. Ay, okay na okay. Nakita ko kayo. Ay sige po, salamat din. Sige po, mauna na po ako ha. Okay na, Dok. Sige, tanong po kayo. Kahit ano po. Napaka-pogi nyo pala, Dok. Sa ano po, dun sa brain po, yung absent seizure. Ano ba yung mga trigger mo ng seizures? Usually ano yan eh, pag stress sila or pagod. So iwas ka muna sa mga yon. Bawal pong mag-vape. Bawal ka mag-vape. Tinanong mo pa talaga ako. Kala mo papayag ako sa vape. Kamusta po, Nay? Ano pong nararamdaman? Nawawalan ng malay. Mga ilang minuto po kayo nawawalan ng malay? Tagal ho, mga ilang isang oras ho. Ah, matagal nga. Bakit ho ganun? Nawawalan ng malay siya, parang walang pakiramdam. Yung sa pinaka-problema ko rin kasi, Dok, yung sa hypertension. Question lang, Dok, kung possible pa ba, Dok, na mawala yung maintenance ko? Or lifetime na ba yung, Dok? Sagutin na kitang diretso, hindi. Ano na siya? Lifetime na siya. Maintenance na talaga siya. Pero, ang maganda naman dyan, sige, open po tayo. Hello po, open po tayong camera. Dok, kasi may sugat kasi ako sa paa, pero hindi naman siya totally malala. Iniinuman ko naman siya ng gamot, pero siguro around 2 weeks or 1 week na siya, mga ganon. Di ko siya na-measure kung gaano katagal. Pero ngayon, pagaling naman na siya. Pero nagtataka bakit parang matagal yung 2 weeks na paggaling. May last ka ng blood chem, mga ganon. Wala pa, Dok, eh. Pero sabi po ni Mama, magpa-check up na daw po ako. O kasi pag medyo matagal nag-heal yung sugat, marami namang factors eh. Pero isa na dyan yung mga chronic, mga sakit na nakakabago ng normal healing ng mga sugat natin sa katawan. Of course, kung sa nutrition, kung kamusta yung pagkain mo. And of course, kung talagang sobrang tagal na, tapos nagkakaroon ng infection, pwede tayo magpa-check ng blood sugar. Usually, kapag medyo matagal din yung paggaling ng sugat, baka merong mga fungal na infection. Ibig sabihin, may mga iba't ibang mikrobyo na pumunta. Kaya medyo napapatagal yung paggaling. Ilan din po sa mga dahilan kaya matagal gumaling yung mga sugat is of course kapag pangit yung circulation ng dugo doon. Pag pangit kasi yung circulation ng dugo doon, of course hindi siya talaga gagaling kasi yung mga cells na kailangan magpagaling ng sugat, hindi nakakapunta doon. Siyempre, andyan din yung diabetes. Very common yan. Pag mababa yung resistensya ng katawan, pwede rin mangyari yun. Or baka naman may constant pressure or dumidiin doon sa paa nung nakausap natin. And napansin ko rin doon sa location ng sugat, yan yung madalas na nababangga sa tsinelas. So baka may factor din yun. Yung tsinelas mo, baka sobrang sikip. Dok, iniinuman ko siya ng amoxicillin. So yung amoxicillin ba nireseta sa'yo? Hindi, Dok, pero di pa ako nagpapa-check up, Dok. Antibacterial kasi, Dok, eh. Okay, yung mga antibiotics po, hindi yan self-medicate. Siyempre, linisan mo rin araw-araw. Iwasan mo yung magkaroon siya yung lagi siyang basa. Dapat hindi siya moist. Tapos laging tuyo dapat yung sugat. And pa-check ka ng blood sugar siguro. So mga ganitong scenario po, dapat panatiling malinis yung sugat. Dapat po ma-check yung ating blood sugar. Kailangan magpa-laboratory. Kung naninigarilyo tayo, iwasan po natin yan kasi nakakasikip siya lalo ng ating mga blood vessels. So papangit pa rin yung circulation dun sa sugat. Mas matagal siyang gagaling. Doc, thank you sa pagpili. Biggest fan. Okay. Ay, salamat po. Okay, ang tanong ko lang sa'yo, Doc, healthy po ba ang 1 meal a day? Healthy living po ba yun? Tapos kapag nakaramdam ng gutom, iinom-inom na lang ng tubig. So, ang 1 meal a day kasi, parang practice yan diet siya. Ako, ang personal kong opinion, okay yan kung sanay ka. Kunyari, yung work mo talaga is very demanding, okay lang yun. Basta nare-reach mo yung calories mo na per day. Ang problem lang kapag hindi ka sanay. Tsaka kung may mga history ka ng ulcer, mga problema sa tiyan, may mga sumasakit-sakit yung tiyan mo, tapos nag-oomad ka pa rin, syempre hindi na yun perfect sa'yo. Again, ang pagda-diet kasi, kung ano yung gumana sa akin, hindi pwedeng gumana sa lahat. Tapos syempre yung blood sugar sa mga may diabetes, bawal sila mag-omad. Pwede mag-fluctuate yung blood sugar nila. Okay naman yung OMAD kasi parang sa iba, nakakatulong yan para magkaroon tayo ng calorie deficit. Kaso lang minsan, syempre hindi naman lahat ng katawan is pare-parehas. Kung gumana kay Pedro yung OMAD,
baka kay Juan hindi gagana yung OMAD. So kung siya pumayat doon, si Pedro pumayat doon, si Juan, pwedeng hindi siya pumayat by OMAD. And isa rin sa mga risk nito is yung tinatawag na nutritional deficiencies. Pwede kasing kulangin yung mga important na nutrients na nakukuha sa iba't ibang klase ng pagkain. So sabihin nating 1 meal a day ka pero kulang ka sa fiber, kulang ka sa mga vitamins and minerals, pwedeng humina yung resistensya ng katawan mo at mas madali kang magkakasakit. Ano ba yung goal mo sa OMAD? Ang goal ko lang is, kung gagawin ko yung 1 meal a day, parang feeling ko mas maganda balansin yung kakainin ko. For example, may fruits sa tabi or kahit anong protein sa side. Yun yung napag-isipan kong pwedeng i-balance. Try mo muna kung gagana sa'yo. So kung wala ka naman naging problema, kunyari hindi ka naman nagugutom, all day naman okay ka, functional ka, and wala kang diabetes, wala kang high blood, iba't ibang sakit, tapos napansin mo yung changes, okay lang yun ibig sabihin. Pero kung hindi mo siya nagagawa ng religiously, sabihin natin nagugutom ka, tas nagagalit ka, minsan kasi pag gutom tayo, nagagalit tayo, diba? So baka hindi ko siya ma-advise sa'yo. Pwede mo siya i-split na lang. So ang OMAD, may mga benefits, may mga potential benefits, may mga potential downsides din. Case-to-case basis siya. Ano kayang possible na maging risk? Pwede maka-apekto sa akin or magkakaroon ako ng sakit, ganun. Ano po kaya? Siyempre, yung mga pagsakit-sakit ng tiyan, imagine, ilang hours ka walang kinakain. So, yung acidity mo sa tiyan, pwede mabago. So, pwede ka magkaroon ng mga discomfort. I-expect mo yung mga ganun sa una. Pero yung sa iba, gumagana sa kanila eh. So, siguro nasanay na rin yung katawan. O, kung wala ka naman sigurong diabetes, okay lang. Wala naman po. So, yun lang naman po sa akin, Doc. Salamat ulit, Doc. Okay lang naman mag-OMAD, pero ang suggestion ko, dapat guided yan by professionals. Either doctor, nutritionist, or kahit man lang yung iyong fitness coach. Hello po. Hello, Doc. Taga saan ka po? Good afternoon, Doc. Pateros lang, Doc. Sige, Rodel, tanong ka na. Ayun, Doc. Kasi sa batang edad ko na ang dami ko ng sakit. Meron na akong mga maintenance for hypertension, meron na akong tembusustat for uric, meron na akong problema sa gallbladder. Yung sa pinaka-problema ko rin kasi, Doc, yung sa hypertension. Possible pa ba, Doc, na mawala yung maintenance ko? Or lifetime na ba yun, Doc? Sagutin na kitang diretso, hindi. Ano na siya? Lifetime na siya. Maintenance na talaga siya. Pero, ang maganda naman dyan, yung BP mo, pwede mo siya makontrol sa pagtaas. Kasi ang hypertension, through time, pag hindi yan na bigyan ng maintenance, talagang pataas ng pataas yan eh. So, ganito yung trend niyan, pag ganyan. Pero kung dito pa lang, nagkaroon ka na ng maintenance, so dyan na yung maximum mo. Hindi mo na paabutin na pag ganun. So, ito yung iiwasan natin. Hindi naman po yan, death sentence na, ay, meron na ako maintenance, parang mamamatay na ako, ganun. Hindi na ako mabubuhay ng normal. Mabubuhay ka pa rin ng normal and makaiwas ka sa iba't ibang sakit. Pero hindi na siya marireverse eh. Tsaka ang pinaka-goal talaga natin dyan, bukod sa makontrol yung BP, is makontrol din yung dose ng gamot na iniinom mo. So, dapat talaga sama mo yan ng proper diet, yung DASH diet, tsaka physical activity para yung dose ng gamot mo, hindi mo na siya babaguhin. Kumbaga yun na siya lagi. Happy, Doc. Thank you so much, Doc. High blood ang isa sa pinaka-common na lifestyle disease. Kapag sinabing lifestyle disease, yung lifestyle na laging nakaupo, yung hindi ka gumagalaw, hindi ka man lang naglalakad, malakas ka sa maalat, lagi ka nagpapagrab food, fast food, etc. Ang nangyayari po kasi dyan kapag mataas yung blood pressure natin, yung puso natin nahihirapan siya mag-pump kasi parang sumisikip po yung mga blood vessels sa katawan. So kapag nahihirapan mag-pump yung puso, isipin nyo, mas napapagod siya at pwede siyang mas humina. Bukod po sa puso, pwede rin maapektuhan yung kidney, yung bato natin. Kaya sa mga may high blood, sila din yung madalas na nagkakaroon ng CKD or chronic kidney disease. Siyempre, para makaiwas-bawasan po natin yung pagkain ng maalat na pagkain, gumalaw-galaw tayo, iwasan natin yung maghapon tayo nakaupo, damihan yung pagkain ng gulay at prutas. Hello po, tagasan po kayo? Pampanga po. Tanong ka na po. January po, hindi na po ako nag-mens. Tapos bandang April po, nag-spotting lang po ako. Negative PT po lahat. Gusto ko lang po malaman kung ano po nga. May partner ka, ma'am? Opo, meron po. Pero negative naman, no? Opo, negative po siya. Narinig mo naman yung mga hormonal imbalance, yung mga ganun. Opo. Tsaka tumaba rin po ako. Isa rin to sa mga emerging or nauuso na lifestyle disease bukod sa high blood. So, kumbaga, ito yung high blood, lifestyle disease siya. Parang medyo sumusunod na dyan yung tinatawag nating PCOS. So, ito po ay sakit ng mga kababaihan, nagkakaroon ng problema sa kanilang hormones. Mas nangingibabaw yung hormone na panglalaki. So, ang nangyayari po dyan, nagkakaroon sila ng parang bigote, medyo nagkakaroon sila ng tigyawat, pumapangit po yung metabolism ng katawan, kaya mabilis sila magdagdag ng timbang. And kagaya nung nakausap natin
natin hindi normal yung kanyang regla. So, yung mga hormones po na, lalo na sa mga babae, sa lalaki rin naman naapektuhan, pero lalo na sa mga babae, pag ganun-ganun yan eh. Normally, pag ganun-ganun yan. So, kung magkaroon pa ng mga hormonal imbalance, lalo magiging irregular. Advice ko po magpa-check po kayo sa OB kasi re-requestan po kayo dyan ng ultrasound. Kailangan po ma-ultrasound yung inyong mattress para ma-check po yung status ng ovaryo tsaka ng mattress mismo. Kakamustahin kung healthy ba yung ovaries natin. Kasi kapag may diferensya po sa ovaries, isa po yan sa factors kaya nagkakaroon ng hormonal imbalance. Nare-reverse naman po ito. Ibig sabihin meron tong gamutan. Actually, kahit hindi ka na mag-start ng gamot eh. Basta mabago lang po natin yung ating lifestyle. Dapat po damihan natin yung pagkain ng mga low glycemic na pagkain. Ibig sabihin, iwasan natin yung mga high glycemic. Ano-ano yung mga yon? Ito po yung mga processed food, ito yung mga chocolates, ito yung mga candy, mga juice, mga frap, mga kape na may kung ano-anong matatamis na halo, iwasan natin yan. Kung magde-dessert tayo, piliin natin yung mga low glycemic index na pagkain. Andyan yung prutas, watermelon, saging, tsaka mansanas, yan po, mga low glycemic index yan. Damihan natin yan and of course, kailangan natin magbawas ng timbang para mag-normalize ang ating regla. Hello po, anong pangalan niyo po? Hello po, nakahiga po ba kayo? Opo. Kamusta po, Nay? Ano pong nararamdaman? Nawawala ng malay. Ilan taon na po kayo? 61 na po. Ano po yung mga maintenance nyo? Maintenance ko po ay iniinom ko ay metformin at saka glycoside. Kailan nyo po unang naramdaman yan, yung nawawalan ng malay? Kailan lang na, isang linggo na po. Pero nawawala naman ho. Asulpot-tulpot lang. Mga ilang minuto po kayo nawawalan ng malay? Tagal ho, mga bilang isang oras ho. Matagal nga. Bakit ho ganun? Kamusta po yung huli nyong blood chem? Yung huli nyong examine sa dugo? Mababa naman daw po, sabi ng doktor. Ito pong case ni nanay ay medyo komplikado, hindi to simpleng case kasi marami pong pwedeng maging sanhi ng pagkawalan ng malay or loss of consciousness. Pero anything po na nakaka-disrupt or nakaka-apekto sa brain, yan po yung posibleng sanhi nun. Kaya nangyari yan kay nanay. Pwedeng mababa yung BP, low blood pressure. Of course, kung mababa yung BP mo, yung blood flow papunta sa brain, bababa din. Pwedeng stroke. So, stroke, apektado talaga ang brain dyan. Pwedeng may heart problem. Again, pag problema sa puso, yung dugo na pumupunta sa brain, bawas din. So, pwede ka rin talaga mawalan ng malay. Pero maganda ma'am, ma-examine ka rin ng neuro. Kasi hindi po biro yung isang oras na nawalan ng malay eh. Hindi po yun basta-basta. Usually, yung mga minuto lang. Matagal na nga yung minuto eh. Pero kung isang oras, walang nawalan ng malay, dapat po nasi-CT scan na kayo niyan or MRI. Parang i-check po yung brain natin kasi baka nandun po yung problema. Lalo na may diabetes tsaka high blood. Baka po, hindi kontrolado yung sugar, pwedeng may komplikasyon po sa brain. Ilan po ang latest niyong sugar? Normal daw talaga. Mababa na nga daw po sabi. Pero ang advice ko po, pa-check po kayo sa neurologist para ma-assess po ng mabuti yung inyong brain. Para lang safe tayo ba? Ayoko kasi masyadong play safe eh. Maganda yung doon tayo sa mas at risk para mabantayan agad. So, CT scan, MRI, tapos i-assess po yung inyong condition. Kasi yung nawalan ng malay ng isang oras, medyo alarming siya. Hindi siya parang common. Thank you po, Dok. Salamat po, Nay. Palakas po kayo. So, marami pong dahilan, maraming pwedeng cause. Kaya po, sinabi rin natin kay nanay na dapat po nagpapacheck up siya and dapat po mamonitor yung kanyang mga laboratory. Doc, good evening po. Good evening. Good evening din. Doc, God bless po, Doc. Idol. Kumusta po? Saan po kayo ngayon? Doc, taga Bulacan po, Doc Alvin. Pangalan niyo, sir? Doc, ako po si Chrysler Aubrey Perdon, Doc. Taga Bulacan po. Kumusta, Chrysler? Ay po, Doc. Ay, okay naman po, Doc. Okay na okay. Nakita ko kayo. Ay, sige po. Salamat din. Sige po, mauna na po ako, Abay, ako na, Doc. Wag na, Doc. Doc, wag na. Sige, tanong po kayo. Kahit ano po. Wag lang tungkol sa pera. Napaka-pogi nyo pala, Doc. Di naman. Ano lang yung filter. May filter po kasi. Doc, si mother ko, may mga symptoms siya February. Dinala ko po sa ospital. Pabalik-balik po kami. Ngayon, Doc, na-diagnose po siya with anemia with chronic kidney disease saka renal mass sa right kidney po, Doc. Ano daw sabi sa renal mass? Schedule po kami for biopsy. Ilan taon na si mother? 52 po, Doc. Tapos, dialysis ba? Hindi naman. Mabas po sa diagnosis niya, Doc, diabetes mellitus type 2, tapos hypertension, saka yun po, yung anemia of chronic disease, Doc. Dapat po matuloy yung biopsy. Kailangan matuloy yung biopsy kung gusto niyo pong yun yung itatanong nyo. Kasi doon po natin malalaman kung ano yung next step eh. So, kailangan po na kasi natin malaman kung yung bukol ba na yun is
cancerous or baka benign. Kung masamang bukol po yan, kung cancerous po yan, dapat po yan gamutin. Chemotherapy or baka wag naman sana pero kailangan minsan operahan. Pero kung benign, at least po makokontrol or malalaman natin agad. Ang mga bukol po sa kidney, iba-iba klase po yan. May mga benign, may mga malignant, may cancerous na tinatawag. Yung lumalaki tapos kumakalat sa ibang parte ng katawan. So baka nagtataka po kayo kung bakit siya nagkaroon ng anemia pero bukol sa kidney. So related po kasi yan. Kapag may bukol tayo sa kidney, pwede tayo magkaroon ng anemia or pagbagsak ng pula ng dugo. Kasi isa po sa functions ng kidney is yung paggawa ng pula ng dugo. Kung hindi na nagpa-function na maayos yung kidney tulad nito, meron ng bukol sa kanyang bato, yung pag-produce ng pula ng dugo na apektuhan. So, nagkaka-anemia sila. Kamusta po yung pag-ihi niya? Okay naman po, Dok. Normal pa rin po. Wala naman po nag-iiba, Dok. Kasi ang sabi po nung doktor, baka doon nga po dun sa, yung bukol niya sa bato, kaya siya mataas ang kreya niya, Dok. Pwede po. Yun po talaga. Kapag may bukol sa bato, of course, tataas yung creatinine kasi hindi na masala yung dugo. Tsaka baka yun din yung dahilan kaya siya nagkaka-anemia. Kasi kapag may diferensya sa kidney, related din po yun sa anemia. Worry lang po kami about dun sa biopsy. Safe po ba siya, Dok? Opo. Safe yan. Safe naman yan. Anong uri daw ba ng biopsy? Ultrasound or CT scan? CT scan guided daw, Dok. Okay yan. Okay naman po yan. Safe po yan. Basta sundin nyo lang po yung advice ng doctors. Usually, na-advisean yan ng mga bago sumalang sa CT scan. Tsaka yung mga risk, syempre meron pa rin yan. May onting pagdurugo siguro. Pero mami-minimize naman yan as long as okay naman yung doctors na gagawa. Pagpalain po kayo, Dok. Kayo din po. Sana po okay ang resulta ng biopsy. Okay po. Ingat po palagi, Dok. Ingat po palagi. Ingat po palagi. So, mahalaga po dito kung meron na tayong mga sintomas, kagaya ng sumasakit yung balakang, nagbabawas ng timbang, medyo mapula yung ihi, sobrang pula, medyo parang iced tea na, dapat po nagpapacheck up na tayo para mahuli natin agad kung meron mang bukol sa kidney. Kasi kapag nahuli natin agad yan or na-detect agad yan by laboratory, mas maganda po yung ating prognosis or yung kakalabasan ng ating treatment. Hello. Kamusta po? Okay lang po. Bali, Doc, may question lang po ako about sa check-up ko po is lagi po akong natatawag na may UTI kasi lagi po sumasakit yung balakang ko. Pero ngayong 20 years old na po ako, hindi na po siya ganun totally parang araw-araw sumusumpong sa akin. Then, this year lang, sumasakit po yung tagiliran ko. Tapos, parang inaano ko lang siya, hinahayaan ko din, parang self-medicate ng hot compress lang, inom ng water. Nawawala siya, pero bumabalik din po siya. I don't know if sa mga kinakain ko po ba siya or what. Ano ka na? Na-urinalysis ka na? Opo. Alam na po talaga, bata pa po ako may UTI kasi mostly po kasi kinakain ko ng mga processed, mga chichirya, mga fries. Since nung mga high school pa po ako. So, feeling ko doon ko rin po nakukuha yung mga sakit na naramdaman ko ngayon. Na-ultrasound ka na, ma'am, sa kidney? Hindi po. Ano lang po talaga, urinalysis lang po. Kasi isa sa mga dahilan ng paulit-ulit na UTI, most likely may kakaiba sa kidney nila. Bukod po doon sa nabanggit kong kakaiba yung kidney, actually medyo less common na yun. Ilan din sa mga dahilan kaya pabalik-balik yung UTI is of course baka naman hindi natatapos yung gamutan. So, or baka hindi talaga nakapaggamutan. So, kunyari ako, naresetahan ako ng antibiotics para sa aking UTI, pero 2 days lang ako or 1 day ko lang ininom and nakaramdam na ako ng ginhawa, and then after 2 weeks or 3 weeks, bigla na naman sumakit yung pag-ihi ko, mangyayari talaga yun kasi hindi nyo po natapos yung inyong gamutan. So, parang pabalik-balik talaga siya. Isa rin po yung poor hygiene. Of course, kapag wala tayong masyadong hygiene, yung bacteria mas mabilis siya mag-build up and aangat na po yun sa daluyan ng ihi. Lagi ko po sinasabi yun na sumusumpong po siya. Like, yung sakit niya po is parang 10. Like, both sides pa nga po siya. Ewan ko kung paano ko siya makikure. Ang suggestion ko, ma'am, pupunta po kayo sa nephro or sa any doctor, GP, IM, okay lang. Tapos, kailangan nyo po ma-ultrasound kasi baka kailangan tingnan yung kidney. Minsan kakaiba kasi yung kidney ng tao, ng pasyente. So, instead na isang tubo lang, yung iba dalawa. So, kapag dalawa yung tubo nila, pag nagkaroon ng infection sa baba, ang bilis nila magkaroon ng infection. So, paulit-ulit yung UTI nila. So, yun yung iniisip kong cause niyan eh. Mga recurrent UTI na yan. Tapos, syempre, kung yung diet nyo, yung habit nyo ng pagkain is hindi pa rin nababago, talagang hindi mo mawawala yung ganyang sintomas. Dapat ayusin din po yung bawasan yung maalat, bawasan yung mga processed food, damihan yung gulay, prutas. Yun lang naman po yung concern ko. Thank you po, Doc. Thank you po, salamat. Para po makaiwas sa mga UTI, dapat po damihan ang pag-inom ng tubig.
Dapat po lagi tayong uminom ng tubig para mas na-flush out po. Kung may bacteria man, kung may dumi man sa daloy ng ihi, lagi siyang natatanggal. And maganda rin pong habit na gawin natin is after natin or maglabing-labing kay Mr. o kay Mrs., dapat po umiihi tayo and naghuhugas tayo ng ating hari. Kamusta? Anong pangalan mo, sir? Jericho po, Jericho. Jericho. Sige, anong concern po? Sa ano po, dun sa brain po, may 3 years na pong gamutan, Dok. Pero ganun pa rin po yung nangyayari. Nabablanko pa rin po yung pag malalim po yung iniisip. Pag po nawala ako sa sarili, may nasasabi po ako na hindi ko alam. Tapos pag naging okay po, hindi ko po naalala. Tapos nakita ka na ng neuro? Opo. MRI na rin. So, ang concern nyo po is, bakit parang walang epekto yung gamot? Yun po ba? Opo. Sa MRI, anong sabi? Yung absent seizure po. Yung case po ng absent seizure, medyo interesting yan. Kasi minsan baka meron tayong kadate na habang kausap natin yung kadate natin, bigla siyang natutulala. So baka isipin natin, uy, poging-pogi sa akin to, o kaya gandang-ganda sa akin to. Yung pala nag-absent seizure lang. Ang nangyari po kasi dyan, merong maiksing electrical disruption sa brain activity. Kunyari, pag ganyan, nagbablog ako, tapos bigla akong natutulala ng ganyan, pwede pong absent seizure na yun. And so, mahalaga sa'yo, sir, dapat lagi ka nagre-regular follow-up sa neuro mo kasi baka kailangan i-adjust yung dose ng gamot. Nagtatrabaho ka pa or nag-aaral? Nag-aaral po. So, advice ko din, dapat kumpleto lagi yung tulog mo. So, wag ka masyado magpupuyat, bawal ka masyado ma-stress. Tapos, syempre, yung mga, ano ba yung mga trigger mo ng seizures? Usually, pag stress sila or pagod, pag sobrang pagod. So, iwas ka muna sa mga yon. Bawal pong mag-vape. Bawal ka mag-vape. Tinanong mo pa talaga ako. Kala mo papayag ako sa vape? Nagbe-vape ka pala, hindi ka pinagbawalan mag-vape? Binawal po. Oh. Sabi po nung Dok, bawas-bawasan, gano'n. Oh, tama naman yun. Bawas-bawasan mo hanggang sa totally mo nang matigil. So, yosi, alak, bawal yan. Tigil mo na. Pero Dok, kung tanong lang po, naalis pa po ba to? Yun nga, sabi ko kanina, yung sa iba, nawawala. Pero yung sa iba, hindi. Kailangan talaga ng stick follow-up sa neuro. Dapat ganun kayo ng neuro mo. Ganyan kayo ka-close ng neuro mo. Iwas ka muna sa mga stress talaga. Talaga nakakamatay ang stress eh. Iwas ka muna sa mga marites. Mga marites yung nakaka-stress eh. Mga nagchichismis eh. Tsaka yung mga nangungutang na hindi nagbabayad. Thank you po. Thank you, Doc. Thank you po. Salamat. Palakas ka, sir. Mahalaga po kung kayo ay diagnose na po ng kung anumang klase ng seizure, dapat po iniiwasan natin yung mga triggers. Usually po kasi may mga triggers yan eh. Ilan sa mga common na trigger, of course, kapag stress, masyado tayong stress. Kapag kulang tayo sa tulog, very, very important. Kapag kulang sa tulog, hindi nakakapahinga yung utak. And dapat po inumin natin lagi yung ating anti-seizure na mga gamot. Okay, last po tayo. Sino kaya ang mabubunot? Yan, si Andrea. Yung concern ko lang, Dok, kasi recently ko lang naman nalaman na meron akong hyperthyroid. Yung doctor, binigyan naman po niya ako ng gamot, kaya lang, yung mga gamot po kasi na nireseta sa akin is parang hindi ko siya kaya. So, hindi ko po siya talaga na-maintain. Kasi po, nasa BPO industry ako, inaantok po ako. Hindi ito po kasi, napapansin ko, lumalaki na po siya. So, yung worry ko kasi, hindi na ako bumalik sa kanya. Then, parang napapansin ko na dito na medyo lumalaki na siya. So, hindi ko po alam kung ano po ba, itidiretso ko po ba yung gamot na binigay niya. Kasi, hindi ko po inaantok po kasi ako dun sa gamot. Hindi naman po siya totally malaki, pero parang nag-iiba na yun, no? Opo. Ang dahilan, ma'am, kaya kung napapansin nyo, para siya mas nakahalata. Kasi po, hindi nyo po natitake yung gamot. So, since hindi nyo po natake yung gamot, walang nagko-control dun sa hyperthyroid nyo. Kung tinatanong nyo ko, ma'am, kung dapat ba i-take talaga yun, yes po, kailangan nyo po talaga i-take yun. Tutuloy nyo po yung gamot, tapos kung napansin nyo na inaantok talaga kayo, sasabihin nyo po yun kay doc. Kasi baka palitan niya, or baka bawasan niya yung dose. At least meron kayong ininom na maintenance. Kasi kapag tinigil nyo po yun, pwede pong lumala or mag-worsen yung ating thyroid. Dapat din siguro ma-ultrasound yan. So, na-ultrasound po siya, doc. Tapos, may nakita po doon na super liit na cyst, na hindi naman po siya cancerous. Tapos, madami daw pong nodules. Ganun. Kaya lang, natakot kasi ako bumalik, Doc, eh. Baka mamaya, na namang sakit yung madagdag. Naintindihan ko naman, ma'am, kasi nga, nakakatakot. Pero lagi ko naman sinasabi, kahit sa mga videos ko na, okay lang matakot ngayon, at least alam natin kung ano yung totoo, kaysa yung patagalin pa natin, doon siya mas nakakatakot, tsaka mas mahirap siyang gamutin. Goiter, yung paglaki po dito, napakaraming causes po niyan.
isa na dyan yung iodine deficiency. Although ngayon po, hindi na masyadong common yung iodine kasi yung iodine naman po madali na yan nakukuha ngayon sa mga pagkain. Bukod sa iodine deficiency, ang isa sa mas common is kapag meron tayong thyroid hormone problem. Either mataas yung ating thyroid hormone, hyperthyroidism, or hypo, mababa yung ating thyroid hormone, hypothyroidism. Ang nangyayari dyan, nag-a-adapt po kasi yung ating thyroid gland. Either lalaki siya, mamamaga siya, kasi hindi po balanse yung thyroid hormone na pinoproduce niya. Ayun lang naman po, Doc. Okay po. Thank you po. Salamat po. Thank you so much. And so yan guys, maraming salamat po sa mga naghintay and pasensya na po sa mga hindi ko na asikaso. Bawi po ako sa inyo next time. So yun lang po, maraming salamat and ingat po tayo lahat. Good night.